Sa iba pa mga balita, hindi nakapagpigil si DPWH Secretary Vince Dizon nang humarap sa kanya ang isang district engineer sa Davao Occidental at sinabing fully paid na ang proyekto kahit hindi pa natatapos at isang buwan pa lamang nagsisimula. Ang nanalong bidder ay ang St. Timothy Construction Company na pagmamay-ari ng mga diskaya. Narito ang aking report. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Hindi mo ba siya iniisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Hindi na napigilan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang kaniyang pagmumura ng datna ng isang proyekto sa Kulaman Bridge, San Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang naturang proyekto ay nakuha ng St. Timothy Construction Company na pagmamay-ari ng mga diskaya na silang nanalong bidder para sa proyekto. Sa pagbisita ni Dizon, kasama niya si Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong. Humarap sa kanilang district engineer na si Rodrigo Larete at sinabing fully paid na ang proyekto pero hindi pa tapos at halos kauumpisa pa lamang. Ayon raw sa mga residente sa lugar, wala pang nagagawa. Gagamitin sana ito para pigilan ang pagbaha sa mga kalapit na komunidad. These reports come from citizens. Again, the community there desperately needs flood control. You will see it in the video and the photos. They're right beside the river. Ayon kay Dizon, nakatanggap ang ICI ng mga report kaugnay umano sa mga substandard na proyekto at ghost project sa probinsya na pinondohan ng 96.5 million pesos. Pinabid raw ito noong 2021 at na-award noong January 2022. Base sa dokumentong isinumite ng Davao District Engineering Office, fully paid na noong October 2022 kahit hindi pa natatapos ang proyekto. Ang sinabi niya, tinanong ko sa kanya, bakit ka nagbayad kung hindi natapos? Ang sabi niya, hindi kasi nangako naman yung kontraktor, si Diskaya, na tatapusin niya. So ang sabi sa kanya, sige lang, engineer, kung ikaw ba nagpagawa ng bahay, sarili mong pera, magbabayad ka ba ng buo sa kontraktor mo kung hindi pa tapos ang bahay mo? Ang sabi niya, hindi po. O bakit dito nagbayad ka? Kung susumahin, sabi ni Dizon, may tuturing raw itong ghost project dahil ilang taon nang bayad pero nung nakaraang buwan pa lamang sinimulan, ayon sa mga residente doon. Tiniyak niya na makukulong lahat ng sangkot sa proyekto pati na ang mga pumirma para sa payment at nakatakdang ipatawag ang buong District Engineering Office para magpaliwanag. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.